Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong NBI sa pangunguna po ni Matibag. Ang iniimbestigahan po ni Matibag, mga kababayan, ay yung project ni dating Pangulong Duterte na build. Katulad po nitong sports complex sa Clark na ito po ay pinapakinabangan hanggang ngayon. Hindi po ghost project. Pinakikinabangan po ng ating mga atleta. Hindi po ba at napakagandang proyekto at programa nito. Pero kailangan imbestigahan ni Matibag dahil galing daw po sa budget. Galing daw sa ang budgets sa insertion. Pero ang flood control, mga kababayan, walang investigasyon si Matibag. Walang nakikita ang taong bayan na finish. Ang pera'y nawala. Walang proyekto. Samantalang ito may proyekto. Napapakinabangan. Kailangan imbestigahan at kailangan unahing imbestigahan. Bakit po? Kasi pinupuruhan po nila si Cayetano. Dahil nung panahon pong yon, siya po ang House of Speaker. I think siya po ang House of Speaker. Speaker of the House po siya nung panahon na yon. Ito po, komentohan na po natin. Umpisa na po natin. Sinisilip na ng National Bureau of Investigation ang ginawang proseso ng paglalaan at pagpapalabas ng pondo sa ipinatayong sports complex sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natuklasan nila na ang pondong ginamit para maipatayo ang naturang pasilidad ay galing umano sa budget insertion. Dagdag pa ng hepe ng NBI, nagkataon na may nalaman siyang impormasyon tungkol sa ipinatayong istruktura nang bumisita siya sa proposed NBI Academy sa Tarlac. Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad to insertion sa GAA. Bukod sa naturang sports complex, iniimbestigahan din ng NBI ang issue ng umano'y 50 million pesos na halaga ng itinayong cauldron na siyang pinaiilawan bilang hudyat ng pagsisimula ng malalaking Olympics. Ay ba yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong port area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan. Matatandaan na noong taong 2019, ginamit ang naturang sports complex noong maging host ang Pilipinas para pagsagawaan ng Southeast Asian o SEA Games. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Grabe, no? Napakagandang proyekto po yan. Hindi po ba may mga sarili na pong building at hotel ang mga athlete at pinagdadausan po yan ng game katulad po ng Southeast Asia. Hindi po ba? Yung SEA Game. At parang Olympic style po ang ginawa dyan. At nakita po ng taong bayan yung pera. Hindi po ba? Hanggang ngayon napapakinabangan po yan. Nagtataka naman tayo kay Matibag. Inuuna niyang imbestigahan ito. Samantalang, mag-iisang taon na yung ubod ng laki ng pera ng taong bayan sa administrasyon na ito na trilyon at daan-daang bilyon na wala pong nakita na proyekto doon sa mga pera na nilaan para sa programa nila, di umano. At ayaw imbestigahan ni Matibag, yung budget ay halos napupunta sa mga unprogram. Ano yung proyekto ng unprogram? Wala siyang imbestigasyon. Mga kababayan, hindi niyo po ba napansin? Selective. Dahil alam po natin, si Senator Cayetano ay siya po, mga kababayan, ay isa po sa gusto pong matalakay at gusto pong malaman ang ugat ng korupsyon, lalong-lalo po ang napakalaking involved na pera
At gustong-gusto po at isa po sa tumututok si Senator Cayetano na mag-umpisa at ituloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po sa maanumalyang flood control scandal na naging ugat ng korupsyon. Talagang unbelievable ito. 5,500 flood control na sinabi ng Pangulo na tapos na sa kanyang panunungkulan at marami pang matatapos, kaya hindi raw nasayang ang pera ng taong bayan dahil ang mga proyekto ay natapos, mabilis nilang nagawa. 5,500 flood control. Wala pong nakita ang mga Pilipino. Ang nakita po, lubog tayo sa baha. Hindi po ba? Pero wala tayong naririnig kay Matibag na iniimbestigahan niya yung 5,500 flood control. Isa-isa. Meron po ba siyang counting doon sa sinabi ng Pangulo nung siya'y magsona? 5,500 flood control, tapos na! Ano po ginawa ng kalikasan? Ipinakita po ng kalikasan, ipinakita po ng may kapal yung sinasabi pong kasinungalingan ng 5,000 flood control. 5,500 na flood control. Pinakita po ng kalikasan. Ipinakita po ng may kapal. Di po ba? Meron pong mga bagyo na dumaan. Kaya nga natuklasan na hausyaw pala di umano yung flood control na natapos. Pero wala pong investigasyon dyan ng NBI. Samantalang dito mga kababayan, nagamitan daw po ng insertion money yung proyekto na kailangan matapos at hanggang ngayon kitang-kita ng mga Pilipino. Napakaganda, high class, pang-Olympic yung ginawa po para sa ating mga athlete. At pwede na tayong magdaos ng mga event katulad po ng SEA Game. Hindi po ba? Na ang mga dayuhang mga athlete ay pwede nang maglaro, magkompetisyon sa ating bansa at magdadala pa yan ng ekonomiya. Magpupuntahan sila sa ating bansa. Kikita ang bansa. Kikita ang mga negosyante. May mga hotel dyan. Hindi po ba? Kumpleto. Nakita ng mga Pilipino yung programa, tapos. Hindi ghost. Hindi ghost project yan eh. Tapos. At ilang taon nang napapakinabangan yan. Pero kailangan po nilang unahin, unahing imbestigahan. Samantalang dito, 2023, 2024, 2025, 2026, may issue ng korupsyon sa gobyernong ito. Wala man lang tayong nababalitaan kay Matibag na iniimbestigahan niya yung malawakang korupsyon, itong gobyernong ito, NBI. Nakatuto ka sa mga programang build ni dating Pangulong Duterte. At alam naman namin kung sino pinupuruhan dyan. Hindi ba si Cayetano? Hindi po ba? Alam na this. Unbelievable. Samantalang yung build, better more ni Bongbong Marcos na wala pang napapatunayan sa laki ng pondo at mga insertion, allocables at mga unprogram. Walang investigasyon si Matibag. Unbelievable. Mismong Pangulo na nga nagsabi, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Pero itong si Matibag, hindi nahihiya sa mga Pilipino. Dahil nagtatrabaho po yata ito sa Malacanang di umano. Nagtatanong lang tayo, saan kaya nagtatrabaho si Matibag? Sa mga Pilipino? Ang gusto ng mga Pilipino, unahin mong imbestigahan yung pera ng taong bayan na wala kaming nakitang malalaking programa at proyekto katulad po ng build.
Hindi po ba? Kay dating Pangulong Duterte, nakita mo ang pera ng Pilipino kung saan napunta. Pero ngayon, nakikita po ba natin na ubod ng laki ang pondo ng bansa? Ang ginagawa nilang budget ay ubod ng lalaki. Katulad po next year, plano na naman nila ang 7.2 trillion, di umano. Ubod ng laki. Pero ngayon, matatapos ng 2026, meron po ba tayong nakitang malalaking proyektong natatapos na kanila ang proyekto? Meron. Tinatapos na po nila. Napabagsakin ng mga Duterte. Di umano. Yan po mga kababayan, si Matibag. Dahil po, mga kababayan, sa panahon ngayon, ang priority po ng gobyernong ito, di umano, ang lahat ng sagabal sa kanila ay kailangang bumagsak para wala na pong kontra. Wala na. Tuloy-tuloy na po ang kanilang ligaya, di umano. At diyan ka magtataka. Ang malawa ang korupsyon ngayon, mga kababayan, ay silyadong-silyado at hindi pwedeng galawin. Hindi pwede. Pagka inimbestigahan mo, delikado ka, may paglalagyan ka. Unbelievable. At yan naman po yung masasagot naman po lahat yan, mga kababayan. At yan naman po investigasyon ng NBI. Alam naman po natin. Alam naman po natin na kayang-kaya nilang gawin. Di umano. Kayang-kaya po silang gumawa ng mga anomalya dyan. Di umano. Kaya nilang doktorin. Yung impeachment nga. Nadodoktor nila. Di umano. Yan pa ba? Sila may hawak, sila may control. Ngayon, kaya kanilang pasamain. Kaya kanilang gawing masama. Hindi po ba? Dahil ngayon, yung nagsasabi ng totoo, kaya nilang gawing masama. Kaya nilang gawing sinungaling. At yung mga sinungaling at magnanakaw, kaya nilang gawing matutuwid at mabubuti. Lalo-lalo po sa mata ng mga malalaking mainstream media. Di umano. Hindi po ba? Ganyan po mga kababayan, ang gobyernong ito. Paano mo paniniwalaan ang gobyernong ito? Kung yung mismong leader, yung mismong amo nila ay negative 27 na ang trust rating. Unbelievable. Paniniwalaan mo pa ba ang gobyernong ito? Ang naniniwala na lang po sa kanila at walang nakikita dahil bulag at pipi at bingi, yung ating mga general, mga men in uniform na naglilingkod daw po sa taong bayan. Di umano. Baka sila na lang, mga kababayan. Dahil pagka sila po naglabas ng statement, hindi raw po sila naniniwala sa fake news. Pagdating po sa issue ng gobyerno, fake news, hindi sila naniniwala. Yan po mga kababayan, alam mo na ang estilo ni Matibag, mga kababayan. Yan po ang kanyang priority. Hindi po ang maanumalyang flood control scandal. Flood control corruption. Hindi po priority ng NBI yan. Ang priority ng NBI, nasa Duterte, di umano, at sa mga kaalyado nito, at sa mga nagsasabi ng katotohanan at kailangan lumabas ang katotohanan. Nakatutok po sila dyan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po sa nakagusto po natin Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Jem Aris from United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe from Japan. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Annie Jo, ako si Pilam. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Gayat Sena. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero,
Milaye, Felipe Shapno from Texas, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At Ma'am Elby at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.